Hello po mga ka-listeners. Siguro nagtataka po kayo na halos isang linggo rin akong hindi nag-upload. Ang totoo po niyan mga ka-listeners, inoperahan po ako. Kung napapansin nyo, yung background ko yung mga previous upload ko po. Laging nakahiga ako, nakaupo. So, inoperahan po ako sa paa. So, yan po. Inoperahan po ako noong May 7. Nagkaroon po ako ng minor injury po. Pero major injury. Basta hindi ko na lang po muna i-detalye. Pasensya na po kayo kasi after ng operation, ang daming pinagdaanan. Kasi na spinal anesthesia ako. Tapos, ganun pala yung pakiramdam. Kasi diba sabi ko sa inyo dati, OR nurse ako. Dati ako yung nag-a-assist, pero naramdaman ko kung paano isa lang sa OR table. Ang tagal ko, ako almost 1 month akong makahiga, hindi makalakad, hindi makagawa ng gusto kong gawin, hindi makapag-work. Tapos yung after ng operation, grabe. Napakasakit. Dami kong naramdaman. Sakit ng ulo, suka, tapos sakit ng paa ko, hilo. Pero yung pangatlo, pang-apat na araw, kumalma-kalma na yung pakiramdam ko. Kasi ginawa ko, uminom ako ng maraming tubig para maiihi ko lahat ng mga sinaksak sa akin na anesthesia, pain reliever, na tinurok sa akin. So, April 14 po ako na-admit. And ngayon ay May 11. 3 days na lang almost, makukumpleto pa na po yung isang buwan. Grabe yung pagsubok ng pinagdaanan ko. Pero alam ko na may plano ang Panginoong Diyos kung bakit ito po ay ito yung pagsubok, itong level ng pagsubok yung ibinigay sa akin. Alam ko na magiging mas matatag pa ako sa mga susunod pa. So, ngayon, April, ang dami kong pinagdaanan. Nawala sa akin yung work ko. Bahala ng Panginoong Diyos sa akin. Kung ano man yung plano niya. Ayan, maging masaya na lang. Piliting maging positibo, ika nga. So, after, yun ngayon ay May 11, yun, for mag-discharge na ako. Gusto ko lang po magpasalamat dito sa hospital na pinagtatrabahuhan ko na hindi nila ako pinabayaan. Lahat ng mga nurses, doctors, na tumulong sa akin. Lahat ng mga naglilinis dito, salamat. Naitawid ko yung halos isang buwan ng buhay ko na nandito po ako. Hindi ko mapigilan umiyak. Kasi hindi ko makakalimutan tong kwartong to na pinaglagian ko ng isang buwan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nag-asikaso sa akin, sa pamilya ko, kay Joey na siya yung talagang naging bantay ko dito, mga kapatid ko, sa asawa ko. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga nakakakilala sa akin, salamat po sa inyong lahat. And uuwi na po ako sa bahay, magre-recover. Hindi ko pa alam kung kailan po ako muling makaka-back to normal, makakalakad, gano'n.
Kaya, pag uwi ko ng bahay, siguro wala naman ako ibang magagawa. Kundi yun siguro, mag-vlog. Kaya sana supportahan niyo pa rin po ako kung may mga upload po ko sa susunod. Yan, hindi ko makakalimutan tong kwartong to. Ayan. Itong kama. Na pinaglagian ko tong kwarto. Salamat kay Sir John Valyefast dahil dinala mo ako dito. Hindi ko yun makakalimutan. Naging komportable rin ako dito kahit papano. Maraming salamat. Sana paggaling ko, pag naka-recover na ako, kung loloobin ng Panginoong Diyos, muli po akong makapaglingkod bilang isang nurse. At sa mga ginagawa ko po sa church, muli ko po itong magawa. Ayan. Kung nakikita niyo lang po na masaya, ganyan, nag-vlog, pero bitindi ng pinagdaraanan ko. Kaya sa lahat po na may mga matitinding pagsubok na pinagdaraanan, huwag po sana kayo mawawalan ng pag-asa. Hindi nyo alam, baka yung pagsubok po ninyo ay may mas malalala pang pinagdadaanan yung iba. So, ginawa ko, nag-pray ako sa Panginoong Diyos na tulungan ako na makayanan at malagpasan ko yung pagsubok na pinagdadaanan ko. So, siguro ito na lang po yung last vlog ko dito sa kwarto ko. Kaya thank you so much po sa lahat ng mga nanood sa akin. So, yun lang po.